15 caregiver at 5 domestic helper ang nakauwi na sa Pilipinas matapos may stranded sa Dubai dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatanggap din sila ng tulong pinansyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Pabalik na sana ng Tel Aviv, Israel ang overseas Filipino worker na si Lali matapos ang 2 buwang bakasyon sa Pilipinas. Pero ang dapat sana'y muling pagtatagpo nila ng kanyang employer na purnada. 48 oras kasi siyang naipit sa Dubai dahil sa paghinto ng operasyon ng mga paliparan doon. Kasunod na rin ng lumalalang girian sa pagitan ng Israel at Iran. Actually, first time namin na experience ang ma-stranded ng 48 hours. Siyempre, mahirap kasi wala kaming accommodation. Tapos, di kami naliligo, di kami kumakain. Kumakain kami pero mga bigay ng airlines. Much better po na umuwi na muna kaysa ma-stranded sa Dubai. So pag nag-resume yung airport, babalik din po kami. Halos 15 taon na siya nagtatrabaho sa Israel bilang caregiver. Kahit nangangamba sa kanyang kaligtasan, mas minabuti niyang muling bumalik ng Israel dahil na rin sa mas malaking kita roon. Sanay na rin aniya siya sa kaliwat kanang putukan at mga pag-atake sa lugar. Sanay na din kami sa trabaho namin at kahit na yung gera, almost twice a year meron, nasanay na din. At saka syempre sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kabilang si Lali sa 18 OFWs na na-stranded sa Dubai na nakabalik na ng Pilipinas ngayong araw. Sakay sila ng flight PR659. 15 sa kanila ay pawang mga caregiver sa Tel Aviv, Israel, habang newly hired domestic helpers naman sa Amman, Jordan ang 3 sa kanila. Bukod sa tulong pinansyal, nakatanggap din sila ng hotel accommodation and transportation assistance mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa recruitment agencies ng mga umuwing OFW. Rest assured, no, ayon sa pangunahing direktiba ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na tulungan ang mga OFWs na apektado ng anumang sigalot, most especially itong ongoing na hidwaan between Israel at Iran, ay patuloy tayong magbibigay ng tulong. Nagpapasalamat po kami at nabigyan po kami ng financial assistance kasi mukhang magtatagal po kami dito sa Pilipinas. Samantala, patuloy ding nakamonitor ang DMW at OWA sa kalagayan ng 4 na Pilipinong nasugatan sa mga pag-atake. Ayon sa DMW, 2 sa kanila ay nakalabas na ng ospital habang ang isa naman ay nasa moderate critical condition at ang isa naman ay nasa critical na kalagayan na lubhang napuruhan sa bandang leeg. May 14 na Pinoy din ang nasa jeep ng Migrant Workers Office sa Rehovot, Israel na nasa 20 kilometro ang layo mula sa Tel Aviv. 8 sa kanila ang nasa temporary shelter, 5 ang mas piniling manatili sa kanilang employer at isa naman ang pansamantalang tumutuloy sa kaibigan. Sabi pa ng DMW, may mahigit 70 pang OFWs ang inaasahang babalik sa bansa. Sa ngayon ay nasa alert level 2 ang sitwasyon at ipinauubaya na ng Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs kung magpapatupad ng mandatory repatriation. Samantala, magbibigay din ng tulong ang Migrant Workers Department sa ating mga kababayan na naudlot ang nakatakdang biyahe dito sa Pilipinas na papunta pa lang sana ng Israel para magtrabaho roon. Nagpaalala naman ang OWA sa mga OFW na nasa mga apektadong lugar na ugaliing sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para na rin sa kanilang seguridad at kaligtasan. We would like to remind yung mga kababayan natin to follow the official pages of our embassy, of DMW and OWA at makinig po sa authorities din doon sa Israel para po sa kanilang safety. Narito naman ang mga numero na maaaring tawagan sakaling mga ilangan ng tulong. Samantala, nauna ng tiniyak ni Ambassador Ilan Floss na bibigyan din ito ng proteksyon ng mga Pilipino roon tulad ng pagprotekta nila sa mga Israeli at iba pang banyaga. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.